Pinutol ko ang relasyon ko sa kapatid kong babae matapos niyang matulog kasama ang asawa ko. Pagkalipas ng ilang taon, nakiusap sila na alagaan ko ang kanilang anak, habang siya ay nagpapagaling mula sa isang aksidente sa kotse. Ako ay isang babae na 36 na taong gulang at diborsyado na sa loob ng 3 taon. Ang aking dating asawa na si Caleb, 36 na taong gulang, ay nagkaroon ng relasyon sa aking kapatid na si Alisa, 32, habang kami ay kasal, na siyang nagtapos ng aming relasyon. Nakilala ko si Caleb sa pamamagitan ng mga kaibigan noong kami ay 25 sa isang party, at doon kami nagsimulang mag-date. Kami ay nagkaroon ng relasyon sa loob ng 3 taon, pagkatapos ay inalok niya ako ng kasal at kami ay ikinasal. Kami ay kasal na ng 5 taon nang malaman kong niloloko niya ako kasama ang aking kapatid. Unang nagkita sina Caleb at Alisa nang dinala ko siya sa bahay para maghapunan, 6 o 7 buwan mula nang kami ay mag-umpisa. Noong panahong iyon, alam namin na seryoso kami sa isa't isa at napagdesisyunan naming ipakilala ang isa't isa sa aming mga pamilya. Nakilala ko na ang kanyang pamilya na binubuo lamang ng kanyang mga magulang dahil wala siyang mga kapatid. Ako, gayunpaman, ay mayroong medyo malaking pamilya. Ako ang gitnang anak, ang aming pinakamatandang kapatid ay si Chris, 40 taong gulang, at siya na lang ang tanging tao sa aming pamilya na kinakausap ko ngayon. Noong unang dinala ko si Caleb sa bahay para maghapunan, naging maayos ang pakikitungo niya sa lahat, ngunit lalo na kay Alisa. Napagtanto nilang marami silang pagkakapareho, tulad ng kanilang mga paboritong palabas at tiid, mga libro, at kahit ang uri ng pagkain na kanilang kinagigiliwan at talagang nagkaroon sila ng malalim na koneksyon dahil doon. Iniisip kong nakakatuwa yon, hindi ko alam kung ano ang magiging resulta nito sa hinaharap. Naging magkaibigan silang mabuti at ako ay masaya na si Caleb ay nakakasundo ng mabuti ang aking pamilya. Sa panahong iyon ay mayroon din akong magandang relasyon kay Alisa dahil mas malapit kami sa edad kumpara kay Chris. Minsan ay sumasama kami ni Alisa sa double dates kasama ang aming mga kasintahan at maraming masayang oras kaming magkasama. Siya ay nagkaroon ng ilang maikling relasyon habang kami ni Caleb ay magkasama, kaya iba-ibang lalaki ang dinadala niya sa bawat date at pabirong sinasabi na sana ay may kapatid na lalaki si Caleb para maaari niyang makadate. Paminsan-minsan ay gumagawa siya ng mga komento tungkol sa kung gaano kaperpekto si Caleb at kung gaano ako kaswerte. Ngunit lagi kong iniisip na iyon ay mga papuri lamang at hindi ko masyadong binibigyan ng pansin, dahil talagang inisip ko na siya ay pinupuri lamang si Caleb at wala akong nakitang masama doon. Hindi ko kailanman naisip na baka siya ay may gusto kay Caleb, dahil sa tindi ng tiwala at pagmamahal ko sa aking kapatid, hindi man lang sumagi sa isip ko na maaaring may nararamdaman siya para sa kanya. Nang inalok ako ni Caleb ng kasal at kami ay ikinasal, wala nang mas masaya pa kay Alisa. Sa katunayan, siya pa ang naging maid of honor sa aking kasal, kaya maaari mong maisip kung gaano ako nasaktan nang malaman kong, pagkatapos ng 5 taon na magkasama, sila ay nagtataksil sa akin. Bago kayo magtanong, walang kahit anong bagay na maaaring magpahiwatig sa akin tungkol sa kanilang dalawa. Pinagkakatiwalaan ko si Alisa higit sa anumang bagay sa mundo at ganoon din kay Caleb. Sa isip ko, hinding-hindi nila ako sasaktan at sigurado akong totoo yun. Kaya sa loob ng 5 taon, kami ni Caleb ay mayroong maayos na relasyon. Mayroong ilang maliliit na problema dito at doon, tulad ng kagustuhan niyang magkaroon ng mga anak at hindi pa ako handa, at gusto niyang bawasan ko ang oras ko sa trabaho. Ngunit hindi iyon isang opsyon para sa akin, dahil kumikita ako ng mas malaki kaysa sa kanya, at sa klase ng pamumuhay namin, kailangan namin ang kita ko para masuportahan kami ng mabuti. Sa tingin niya ay masyado akong nakatuon sa karera at gusto niya akong maging medyo relaxed, at kahit gaano ko man sinubukan, hindi ko maipaliwanag sa kanya na talagang kailangan namin ang perang kinikita namin pareho para magkaroon ng matatag na pamumuhay. Para sa konteksto, ako ay isang investment banker at napakahirap ng aking trabaho. Siya ay nagtatrabaho sa marketing at mahusay sa kanyang trabaho, ngunit hindi siya masyadong dedikado rito tulad ko. At hindi ako nagrereklamo tungkol doon, mahal ko ang aking trabaho at tinutulungan ako nitong matupad ang aking mga pangarap, kaya bakit hindi ako magtatrabaho ng husto para dito? At tungkol sa kung bakit ayaw kong magkaroon ng mga anak,
Madali lang ang sagot. Hindi pa ako handa sa pag-iisip o emosyonal na maging ina, at mas pipiliin kong hindi gawin ang isang bagay kaysa gawin ito ng mali, lalo na pagdating sa pagiging magulang. Sa tingin ko kung hindi handa ang isang tao na maging magulang, walang dahilan para pilitin silang maging isa. Ayokong magkaroon ng mga anak at pagkatapos ay pagsisihan ang aking desisyon, at naging napakalinaw ko tungkol dito mula pa sa simula ng aming relasyon. Ngunit inakala niyang magbabago ang isip ko habang kami ay magkasama at lumilipas ang panahon. Hindi ko alam kung bakit niya naisip na magbabago ang isip ko, dahil palagi kong sinasabi na ayokong magkaroon ng mga anak. Ito ang mga pangunahing issue sa pagitan namin, at ang karamihan ng aming malalaking pag-aaway ay karaniwang tungkol sa alinman sa dalawang bagay na ito. Tulad ng bawat ibang mag-asawa, nagkaroon din kami ng mga maliliit na pag-aaway at hindi pagkakasundo, ngunit palagi naming nagagawang ayusin ang mga bagay. Kahit na nagkaroon kami ng malalaking pag-aaway, nagkakasundo kami sa huli, at alam namin na kami ay magkasama sa mahabang panahon, o hindi bababa sa alam ko iyon. Hindi ko iniisip na kami ay nasa parehong pahina tungkol dito. Ang punto ko ay nag-aaway kami, ngunit palagi kaming nagkakasundo. Palagi niyang ipinapahayag ang kanyang pagmamahal sa akin, hanggang isang linggo bago ko natuklasan na siya ay nagtataksil sa akin. Wala akong dahilan para magduda sa kanyang katapatan sa akin, dahil hindi niya ako binigyan ng dahilan para magduda. Gayunpaman, isang linggo matapos naming ipagdiwang ang aming ika-5 anibersaryo ng kasal, nalaman kong siya ay may relasyon kay Alisa. Kahit sa araw ng aming anibersaryo, siya ay napakabait sa akin sa party, kumikilos na parang ako ang tanging tao na mahalaga sa kanya. Ngunit iyon ay nagbago ng malaki matapos kong malaman na siya ay nagtataksil. Ilang araw matapos naming ipagdiwang ang aming anibersaryo, naghahanap ako ng isang bagay sa aking aparador, ngunit hindi ko ito mahanap, kaya napagpasyahan kong hanapin sa aparador ni Caleb. Hindi ko matandaan kung ano eksaktong hinahanap ko, ngunit naalala kong mayroon akong event sa trabaho ilang araw pagkatapos at naghahanap ako ng isang partikular na blazer. Inisip ko na maaaring nailagay ko ito kasama ng kanyang mga damit sa pamamagitan ng pagkakamali, kaya napagpasyahan kong hanapin ito sa kanyang aparador. Habang naghahanap, aksidenteng nahawakan ko ang isang bag na kanyang itinago sa likuran ng kanyang aparador. Dahil sa kuryosidad, kinuha ko ito at sinimulang halungkatin. Sa aking pagkagulat, napagtanto kong mga damit ng babae ang nakalagay doon. Matapos tingnan ang ilang mga piraso, napagtanto kong nakita ko na ang mga damit na iyon noon at napagtanto kong lahat ng iyon ay kay Alisa. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari at lubos akong naguluhan. Ganap akong naligaw dahil hindi ko maisip ang anumang makatuwirang paliwanag para dito, kaya napagpasyahan kong tingnan ang kanyang telepono, isang bagay na hindi ko pa nagawa noon dahil pinagkakatiwalaan ko siya at hindi rin niya ito ginawa sa akin. Hindi kami nagbigay ng dahilan sa isa't isa para gawin yon, ngunit sa sandaling iyon, ay naramdaman kong kailangan kong gawin ito, dahil kahit na itanong ko sa kanya ang tungkol sa mga damit na iyon, magkakaroon siya ng oras para gumawa ng palusot at magtago ng ebidensya at mga bagay na ganito. Kaya napagpasyahan kong gawin ito. Alam ko ang password ng kanyang telepono at napagpasyahan kong tingnan ang kanyang mga mensahe. At syempre, nang buksan ko ang kanyang chat kay Alisa, sa simula ay inosente ito. Ngunit habang nag-scroll ako pataas, napansin kong ang paraan ng kanilang pag-uusap ay hindi katulad ng pag-uusap ng mga magkaibigan. Naglalandi sila, nagiging intimate sa pamamagitan ng text at gumagawa ng mga plano para magkita, na nagpapaliwanag ng lahat ng mga gabing ginagabi siya sa trabaho. Napagtanto ko na ang affair na ito ay malamang na nagaganap na sa loob ng ilang buwan, at coincidentally dumalaw si Alisa para mag-almusal sa araw na iyon, kaya napakaswerte nilang dalawa na naroon ko sila sa bahay ng sabay. Kaya hinarap ko silang dalawa. Ipinakita ko sa kanila ang mga mensahe at ang bag ng mga damit na nakita ko sa kanyang aparador at humingi ng paliwanag, ngunit sa halip na humingi ng tawad sa akin, o kahit na subukang itanggi, sinabi lang nilang hindi ito ang aking concern at kailangan kong manatiling wala sa kanilang negosyo. Talagang nagulat ako sa sagot na yon dahil, malinaw naman, ito ay concern ko. Kung ang aking asawa ay nagtataksil sa akin, kasama ang aking kapatid, sa tingin ko ito ay saklaw ng concern ko.
Hindi ako nagpatumpik-tumpik at nagsimulang sumigaw sa kanila ng araw na iyon. Ngunit sa halip na tumugon sa anumang bagay, nagpatuloy lang sila sa pag-aakala na hindi ito malaking bagay. Caleb ay may lakas ng loob pang sabihin sa akin na dahil hindi ko siya binibigyan ng anak at hindi ako nagbibigay ng sapat na oras sa kanya, na talagang nakakatuwa dahil hindi rin siya handang magkompromiso sa kanyang marangyang pamumuhay at ako ang nagpapadala sa lahat. Ngunit gayon paman, iyon ang dahilan na sinabi niya kung bakit siya naghahanap ng ibang opsyon at siya at si Alisa ay nagkakasundo ng mabuti. Sinabi ni Alisa na dapat akong magpasalamat na pinili niyang manatili sa pamilya sa halip na maghanap sa labas dahil mas nakakahiya pa iyon para sa akin. Sinabi nila sa akin na hindi nila ititigil ito at sa katunayan ngayon na nalaman ko na hindi nila nakikitang may dahilan para itago ito sa akin. Itinatago lamang nila ito upang maiwasan ang drama at hinihintay ang kanyang promosyon upang makalipat siya at susunod si Caleb pagkatapos. Ngunit hindi siya tutol sa ideya ng paglalantad ng lahat ngayon at tapusin na ito. Talagang hindi maganda ang lahat at hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang lahat. Walang masyadong dapat sabihin pagkatapos kong malaman ang katotohanan, dahil hindi sila mukhang nagsisisi at hindi ko rin papatawarin si Caleb. Kaya napagpasyahan kong mag-file ng diborsyo, at pagkatapos kong sabihin sa aking mga magulang, pinutol nila ang relasyon kay Alisa, at pati na rin si Eric ay tumigil sa pakikipag-usap sa kanya. Literal na wala sa aming pamilya ang may koneksyon sa kanya pagkatapos noon, at hindi rin sila mukhang mas masama dahil dito. Ilang linggo pagkatapos noon, lumipat si Alisa sa Pennsylvania, na 9 na oras na biyahe mula rito, at nang natapos ang aming diborsyo 3 buwan pagkatapos, sumunod din siya. Hindi niya hinamon ang diborsyo o ang aking petisyon at iniwan lahat sa akin. Marahil ay naisip niya na ngayon na siya ay kasama ni Alisa, hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa pera. Siya ay napromote sa isang mas magandang posisyon at iyon ay nangangahulugang mas malaking sweldo, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkawala ng aking kayamanan sa kasunduan sa diborsyo. Siguro ay gusto lang niyang matapos na ito kaagad, kaya hindi siya masyadong lumaban at natutuwa ako dahil pinayagan ako nitong matapos na ito agad. Simula noon, ni ako o kahit sino sa aming pamilya ay walang kontak sa kanya. Hindi namin alam kung nasaan siya. Hindi namin alam kung ano ang kanyang ginagawa, hindi namin pinoproblema ang pag-alam. Ang aking mga kaibigan, na sumusunod pa rin sa kanya, at may kontak sa kanya, alam na huwag sabihin sa akin ang tungkol dito. Kaya't sa kabuuan, wala akong ideya kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. 3 taon na ang nakalipas, ngunit sinusubukan ko pa ring makabangon mula sa lahat at talagang sinira nila ako. Gayunpaman, pinaalala nila ako ng lahat ng ito ilang araw ang nakakaraan dahil nakipag-ugnayan si Caleb sa akin. Tinawagan niya ako mula sa isang numerong hindi ko nakilala at sa kasamaang palad ay mayroon pa rin akong parehong numero ng telepono sa loob ng mga nakaraang taon at hindi ko masyadong inisip bago sinagot ang tawag. Pagka-pick-up ko ng tawag ay dapat ko nang ibinaba, ngunit nanaig ang kuryosidad at nang marinig ko ang kanyang boses sa kabilang dulo, napagpasyahan kong pakinggan siya kahit papaano. Mukhang desperado at nababalisa siya at mabilis niyang ipinaliwanag na tumatawag siya upang humingi ng tulong, na talagang matapang dahil 3 taon na kaming walang kontak at hindi kami naghiwalay ng maganda. Kaya ang pinakamaliit na maaari niyang gawin ay humingi ng tawad man lang, ngunit hindi niya ginawa iyon at diretsong sinabi ang dahilan. Sinabi niya sa akin na si Alisa ay nagkaroon ng aksidente sa kotse ilang linggo ang nakalipas at hindi makagalaw dahil nabali ang kanyang 2 binti at ang kanyang mga braso ay puro pasa. Mayroon silang isang anak na 2 taong gulang na kailangan ng pag-aalaga. Sinabi niya sa akin na sinubukan na niyang ipasa sa kanyang mga kaibigan ang responsibilidad, ngunit lahat sila ay abala at wala sa kanila ang handang kumuha ng ganitong kalaking responsibilidad at hindi niya kaya ang lahat ng ito mag-isa dahil kailangan din niyang magtrabaho at subukang kumita ng mas marami ngayon na si Alisa ay mananatili sa kama sa loob ng matagal na panahon at hindi makakapagtrabaho. Kailangan nilang tiyakin na si Alisa ay maalagaan at ang pag-aalaga sa isang 2 taong gulang na bata at kay Alisa na napakagrabe ng mga sugat ay hindi niya kayang gawin. Naisip nila na kumuha ng isang full-time na nurse,
Ngunit labas iyon sa kanilang budget dahil ang lugar na kanilang tinitirahan ay medyo mahal, kaya ngayon umaasa sila sa kanilang pamilya para tumulong. Tinawagan na nila ang aking mga magulang, ngunit sinabi nila na sila ay masyado ng matanda ngayon o kaya kung hindi ay siguradong pumayag sila. Ang aking mga biyenan ay hindi na isang opsyon dahil ang aking biyenan ay pumanaw 1 taon na ang nakalipas at ang aking biyenan na babae ay nakatira sa Canada kasama ang kanyang kapatid, kaya hindi siya makakatulong kahit gusto niya. Tinawagan din nila si Eric, ngunit sinabi niyang ayaw na niyang makialam sa kanila at hindi sila nagtitiwala sa iba pa upang ipaubaya ang pag-aalaga sa kanilang anak habang hindi sila makagalaw maliban sa akin. Dahil wala sa kanila ang partikular na malapit sa kanilang pinalawak na pamilya. Kaya't bilang huling pag-asa, literal na nakiusap sila sa akin na tulungan sila. At pagkatapos ng mga taon ng pagtatago ng lahat ng ito, sa wakas ay nagkaroon ako ng aking sandali. Pagkatapos niyang tapusin ang pagsasabi ng lahat ng ito, sinabi ko lang sa kanya na hindi ko siya matutulungan dahil hindi ito ang aking concern at pagkatapos ay ibinaba ko ang telepono at i-block ang kanyang numero. Hindi ko man lang pinansin ang mga detalye at iniwan ko na lang ito. Iniisip ni Eric na ginawa ko ang tamang bagay, ngunit sa kasamaang palad, ang aking mga magulang ay hindi sang-ayon dito. Iniisip nila na 3 taon na ang nakalipas at dapat ay naka-move on na ako. Lalo na dahil si Alisa ay dumadaan sa isang napakahirap na panahon at dapat ay nandyan ako para sa kanya. Hindi ko maintindihan kung ano ang kanilang sinasabi dahil iniisip nilang ako ay matigas ang ulo sa pagtangi kong tulungan sila at sa tingin ko ay sila ang nagiging katawa-tawa sa pag-aakala na tutulungan ko sila pagkatapos ng ginawa nila sa akin. Naiintindihan ko ang hirap ng sitwasyon ng bata, pero muli, hindi iyon ang problema ko. Sinasabi nilang ako ay makasarili at matigas ang ulo at dapat ay isaalang-alang ko ito bago ko sabihing hindi. Lumipas na ang ilang araw at talagang naapektuhan ako ng aking mga magulang dahil ngayon ay hindi ko na sigurado kung tama ang ginawa ko o hindi. Hindi ako magdadalawang isip sa kanila, ngunit mayroong isang bata na kasangkot at iyon ang dahilan kung bakit ako nag-aalala sa aking desisyon na tumanggi na tulungan ang aking kapatid at ang aking dating asawa sa pag-aalaga sa kanilang anak dahil niloko niya ako kasama siya. Update 1. Kumusta? Una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng mga komento sa aking post. Salamat sa paglalaan ng oras upang magbigay ng komento. Napakabait nyo. At ngayon, tungkol sa aking desisyon, hindi ko babaguhin ang aking isip. Mananatili akong hindi makikialam sa kanilang mga negosyo, gaya ng sinabi nila. Pwede nilang isipin ng aking mga magulang ang anumang nais nila tungkol sa akin, talaga hindi ko iniintindi. Wala silang karapatan na magdesisyon kung dapat ko nang kalimutan o hindi. Ako ang nasaktan, kaya ako lamang ang may karapatan magdesisyon kung ano ang mararamdaman ko tungkol dito. Hindi nila kayang diktahan ang aking mga nararamdaman, ako ang makakagawa niyan at palagi kong mararamdaman ang awa para sa kanilang anak. Ngunit muli, hindi iyon ang aking anak at hindi iyon ang problema ko. Kung talagang masama ang kanilang pakiramdam tungkol sa sitwasyon, maaari nilang akuin ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanilang anak sa halip na gumawa ng mga dahilan tungkol sa kanilang edad. Sila ay may edad lamang na higit sa 60 taong gulang. Ginagawa nila ang lahat ng ginagawa ng normal na tao at hindi ito malaking bagay para sa kanila kung ito ay tatagal lamang ng ilang buwan. Sigurado akong kaya nilang tumulong, ngunit ayaw nilang gawin iyon, gusto lamang nilang ipasa ang responsibilidad sa akin. Nang sinabi ko ang aking desisyon sa aking mga magulang at sinabi kong hindi ko babaguhin ang aking isip, sinabi nilang puputulin din nila ang kanilang relasyon sa akin, dahil ako ay talagang makasarili at matigas ang ulo at hindi sila makapaniwala na gagawin ko ito, kahit na si Alisa ay lubos na nasaktan. Hindi ko alam kung ano ang mahirap paniwalaan dito, niloko nila ako 1 beses at hindi ko sila papayagang gawin ulit ito. Ganoon lang kasimple. Hindi ko iniisip na may mali akong ginagawa. Hindi ko pa nakausap si Eric tungkol dito. Ngunit alam kong kakampi siya sa akin, tulad ng dati. Medyo abala siya sa trabaho ngayon dahil kakasing lang niya ng bagong proyekto at tatagal pa ng ilang araw bago ako makahanap ng sapat na oras para pag-usapan ito sa kanya. Ngunit hanggang sa ngayon ay komportable ako sa aking desisyon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Alisa, Caleb at kanilang anak.
at talagang umaasa akong makahanap sila ng solusyon para sa kapakanan ng kanilang anak, ngunit hindi iyon ang problema ko. Update 2. Kumusta? 1 linggo at kalahati na ang nakalipas mula nang subukang makipag-ugnayan sa akin ni Caleb. Block ko na siya noon at hanggang ngayon ay hindi pa siya muling nakipag-ugnayan sa akin. Ngunit narinig ko kay Eric na patuloy silang sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya ng madalas at pati na rin si Alisa ay nagmemensahe sa kanya. Ini-ignore niya lahat ng kanilang mensahe at iniiwan lang na nakaread. Kinausap ko si Eric ilang araw ang nakalipas at sinabi niyang napagdesisyonan niyang hindi na rin siya makikipag-ugnayan sa aming mga magulang dahil napaka-irasyon at makasarili nila. Nakakatawa dahil iyon ang eksaktong inaakusahan nila sa akin. Karapat-dapat lang sila, totoo, dahil ngayon ay nag-iisa na sila at wala na ring Eric para tawaging pamilya. Mayroon pa silang pagkakataong ayusin ang mga bagay kay Alisa, ngunit hindi ko iniisip na tatanggapin nila ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanyang anak. Mukhang malabo dahil ang aming mga magulang ay uri ng mga tao na nagsasabi na mahal nila ang kanilang mga mahal sa buhay, ngunit hindi sila nagsisikap ng labis para sa kahit sino. Nakita ko iyon sa kanila sa mga anak ni Eric. Hindi ko na ipapasok pa ang lahat, ngunit may insidente ilang taon na ang nakalipas ng ang anak ni Eric na lalaki ay nabalian ng pulso matapos mahulog sa playground at siya ay nasa edad 4 pa lamang noon. Ang negosyo ni Eric ay dumadaan sa matinding pagsubok noon at nakiusap siya sa aming mga magulang na pahiram muna ng kaunting pera para makakuha ng physical therapist para mapabuti ang kilos ng pulso ng kanyang anak matapos maalis ang cast. Ngunit tumanggi silang magpahiram. Ayon sa kanila, sinabi nilang tumatanda na sila at kailangan nilang mag-ipon para sa kanilang retirement, kaya hindi sila maaaring magbigay ng pera na parang charity. Iginagalang iyon ni Eric at hindi na muling binanggit dahil ayaw niyang magmukhang entitled. Ngunit inisip kong medyo makasarili iyon sa kanila. Kaya't hindi na ako masyadong nagulat na hindi pa rin sila tumutulong sa kanilang mga apo. Eksakto iyon ang inaasahan ko. Umaasa lamang ako na maintindihan nila kapag tinanggihan na ni Eric at Alisa ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga apo sa hinaharap dahil hindi nila kailanman ipinakita ang interes na maging kapakipakinabang. Kung hindi entitled ang kanilang mga anak sa anumang tulong mula sa kanila, hindi rin dapat nila maramdaman ang entitlement na makasama ang kanilang mga apo kapag gusto nila, ngunit iyon lang ang opinyon ko. Kahit na hindi ko gusto si Alisa, umaasa ako na maging maayos ang lahat sa kanila balang araw. Update 3. Kaya ito ay magiging isang mahabang update. Halos 2 buwan na ang lumipas mula nang natanggap ko ang balita ng aksidente ni Alisa. Wala akong narinig mula sa kanila ng direkta, ngunit nakikipag-ugnayan pa rin ako kay Eric at siya ang nagbibigay sa akin ng lahat ng impormasyong ito. Sinabi ko sa kanya na magiging maayos lamang ako kung siya ang makikipag-ugnayan kay Alisa at sasagutin ang kanyang mga mensahe, dahil sa totoo lang, hindi maganda ang pakiramdam ko sa sitwasyon. Hindi ko gusto si Alisa, totoo yun, at talagang kinamumuhian ko si Caleb. Ngunit sa parehong panahon ay hindi ako walang puso upang naisin ang mga masamang bagay na mangyari sa kanila. Alam kong ang kanilang anak na 2 taong gulang ay walang kinalaman sa lahat ng masamang bagay na ginawa nila noon, kaya sinabi ko kay Eric na makipag-ugnayan kay Alisa at tulungan siya kung kinakailangan. Masamang tao sila, ngunit hindi iyon nangangahulugang kailangan kong bumaba sa kanilang antas. Nakaganti na ako, tumanggi akong tulungan sila at iyon na iyon. Ngunit komplikado ang mga pamilya at hindi ko kayang magnais ng masama sa kahit sino, kahit ano pa ang ginawa nila sa akin. Hindi iyon ang likas na katangian ko. Pakiramdam ko kailangan kong ipagtanggol ang aking desisyon dahil minsan ang mga tao ay mapanghusga, ngunit gayon paman, lumalayo ako sa paksa. Kaya't hinimok ko si Eric na makipag-usap sa kanila upang kahit papaano ay magkaroon ako ng kapayapaan ng isip na malaman na ang aking pamangkin ay maayos. Iyon lang ang mahalaga sa akin, sa totoo lang. Kaya 2 linggo na ang nakalipas, sa wakas ay nakipag-ugnayan siya sa kanila at tinanong kung paano ang mga bagay-bagay. Sinabi ni Alisa sa kanya na napakasama ng sitwasyon. Nagtitiwala sila sa daycare para alagaan ang kanilang anak,
na nangangahulugang malaking gastos para sa kanila dahil mahal ang lugar na kanilang tinitirhan at hindi nila opsyon na magmaneho ng ilang oras araw-araw, pabalik-balik, dahil kailangang magtrabaho ni Caleb at hindi rin siya makakagawa ng kahit ano para sa kanyang sarili. Kaya't napakasama ng sitwasyon. Bukod pa rito, nahuhuli sila sa renta at nanganganib na mapalayas na hindi pa nangyayari dahil lamang sa kanyang malubhang kalagayan. Napakabait ng may-ari ng bahay na binigyan sila ng extension ng ilang buwan. Ngunit pagkatapos noon, talagang kailangan nilang bayaran o umalis sa bahay at hindi niya alam kung saan kukuha ng ganoong kalaking pera. Humingi na siya ng tulong sa aming mga magulang, ngunit tumanggi pa rin sila, sinasabing gusto nilang mag-ipon para sa hinaharap. Naiintindihan ko na gusto nilang mag-ipon para sa mga darating na emerhensyang medikal o anuman, ngunit hindi naman na para hindi namin ibabalik ang pera sa kanila. Hindi kami ganoon. Hindi ko maintindihan kung bakit palagi silang nag-aalinlangan at kakaiba pagdating sa pera kapag ang pinag-uusapan ay ang kanilang mga sariling anak. Hindi naman kami magnanakaw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nang tumanggi ang aming mga magulang na tulungan siya, nawalan siya ng pasensya at sinabi sa kanila na puputulin na niya ang relasyon sa kanila. Sa pagkakataong ito, siya na ang hindi makikipag-usap sa kanila kailanman, at kahit gaano ko kamuhian sina Caleb at Alisa, sa tingin ko ay tama ang kanilang desisyon. Sila ay nakakalason, ngunit ganoon din ang aming mga magulang. Isang himala na naging maayos kami ni Eric, dahil sa mga taong pinalilibutan namin, ngunit gayunpaman, ang aming mga magulang ay wala ng access sa kanilang mga apo sa susunod na mga taon, tiyak yun, at wala silang ibang sisihin kundi ang kanilang mga sarili. Wala rin silang access sa kanilang mga anak, ngayong iniisip ko, dahil hindi ko na sila kinakausap, hindi na rin kinakausap ni Eric at hindi na rin si Alisa mula ngayon, kaya't nag-iisa na sila. Hindi ko masabi na hindi nila ito deserve, talagang hindi ko sila kinaawaan. Ngayon, tungkol kay Alisa at Caleb, nag-usap kami ni Eric tungkol sa mga bagay na nangyayari sa kanila at sinabi ko sa kanya na wala akong problema kung gusto niyang tumulong. Hindi papayag ang aking konsensya na pigilan siya. Pasensya na, ngunit hindi ko talaga kayang gawin ito ng personal. Mananatili akong hindi makikialam sa kanilang negosyo, tulad ng sinabi nila, ngunit hindi ko rin pipigilan ang kahit sino na gustong tumulong. Sinabi ni Eric sa akin na hanggang ngayon, hindi pa siya nakikipag-usap kay Alisa dahil mali ang ginawa niya sa akin. Ngunit ngayon ay napakahirap magalit sa kanya dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, siya ay nasa napakahirap na posisyon. At bilang nakatatandang kapatid, hindi niya kayang panoorin na magdusa ang kanyang pamangkin dahil alam niyang nahihirapan ang anak ni Alisa na harapin ang lahat ng ito sa emosyonal. Kaya napagpasyahan namin na magpapadala siya ng pera sa kanila bawat buwan hanggang makabangon silang muli. Sa totoo lang, natutuwa akong ginagawa niya ito dahil alam kong walang tumulong sa kanya nang siya ay nasa mahirap na sitwasyon. Hindi tumulong ang aming mga magulang at sinubukan kong tulungan siya ng pinansyal nang siya ay nasa mahirap na sitwasyon sa negosyo, pati na rin si Alisa. Ngunit kailangan din naming alagaan ang aming mga sarili at hindi kami nasa posisyon na gawin iyon, hindi tulad ng aming mga magulang na may sapat na pera, kaya't maaari silang magbigay ng tulong. Muli, hindi ako nagmamalaki, ngunit maaari nilang tulungan, ngunit hindi nila ginawa. At kahit na hindi kami ni Alisa eksaktong nasa posisyon na maging mga pilantropo, sinubukan pa rin naming tumulong. Kaya ngayon, sa tingin ko patas lang na ibalik ni Eric ang tulong at tulungan din siya, anuman ang ginawa niya sa akin. Hindi ko kailanman malilimutan yon, ngunit anuman, ang pangunahing alalahanin ko ay nagdurusa ang aking pamangkin, ngunit ngayon na wala na iyon sa daan, maaari ko nang baliwalain sila muli. Sa totoo lang, hindi ko nais na magkaroon ng kahit ano pang kinalaman kina Alisa o Caleb. Paumanhin ako na may masamang nangyari sa kanila, ngunit ngayon nais kong magpatuloy sa aking buhay. Sa tingin ko ito ang pagsasara na kailangan ko, dahil kahit noong diborsyo, hindi ko pa naramdaman na tapos na ako sa lahat ng ito tulad ngayon. Magpapatuloy ako sa aking trabaho at sa aking sariling buhay at susubukan kong pagbutihin ang lahat ng tungkol sa aking sarili nang hindi na nag-aalala sa ibang tao. Hindi ko na kailangang harapin ang anumang nakakalason na tao dahil hindi na rin ako nakikipag-ugnayan sa aking mga magulang at masaya ako tungkol dito.
Ako ay single at may maraming bagay na kailangang ipagpatuloy, kaya't magiging maayos ako. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking kwento at sa pagpapakita ng napakaraming suporta.